Ang lahat ay nasa kani-kanilang dormitoryo upang magpahinga. Ito ay alas 11:30 na ng gabi at kaunting minuto na lamang bago sumapit ang hating gabi. Shirley, ito na ang oras, tapos ka na ba sa iyong pagmumuni-muni? Sabi ni Ned kay Shirley. Agad na tumayo si Shirley at lumabas ng pinto upang sumunod kay Ned. Ang gabi bago ang nasabing araw ng research group presentation. Naglagay si Ned ng daan-daang hologram projector sa buong eskwelahan. At sa pamamagitan ng mga kagamitang iyon, ang ginawang behavior prediction program ni Hiroki ay nailagay sa lahat ng ito. Mag-ingat kay Hiroki, baka matapakan mo ang mga iyan, sabi ni Ned kay Hiroki. 5 minuto at 15 segundo na lamang bago sumapit ang hating gabi. Hindi tayo pwedeng mapaaga o kaya naman ay mahuli sa oras. Ang pagpapakita ng mga multo sa mga tao sa eksaktong oras ay mahalaga sa planong ito. Pwede ka nang magsimula kapag binigyan kita ng hudyat, sabi ni Hiroki kay Ned. Ikaw naman Shirley, ikaw na ang bahala dyan sa iyong gagawin, sabi naman ni Ned kay Shirley. Sige, ako na ang bahala dito. Seryosong sagot ni Shirley. Ngayon na, sabi muli ni Hiroki kina Ned at Shirley bilang hudyat upang paganahin ang mga makina. Agad namang binuksan ni Ned ang makina habang si Shirley naman ay ginamit ang kanyang photon output. Woo! Nakakasilaw, talagang kahanga-hanga ang photon output ni Shirley, sabi ni Ned at ito ay nagtakip ng kanyang mata gamit ang kanyang bisig. Tama ka, nagawa niyang mapalakas ang kanyang salamangka sa loob lamang ng 1 buwan, sabi naman ni Hiroki. Alam kong si Shirley ay talagang hindi ka panipaniwala, sabi muli ni Ned. Sandali, parang may kakaiba, ang aking pakiramdam ay parang ako ay nagbubuhos ng tubig sa mangkok na butas ang ilalim, sabi naman ni Shirley. Ano, hindi maaari, ano ang dapat nating gawin? Gulat na sabi ni Ned. Ned, may problema ba? Anong nangyayari? Sabi naman ni Hiroki. Ang kanyang photon output, hindi na ito tumataas, sagot ni Ned. Anong mangyayari? May magagawa ka ba para ayusin ito? Tanong muli ni Hiroki. Hindi ko alam, tama naman ang aking mga kalkulasyon, pero bakit ganito ang nangyayari? Sagot ni Ned. Tapos na ito, siguradong hindi tayo magtatagumpay, sabi muli ni Hiroki. Kasalanan kong lahat ito dahil ako ay isang ignorante at isang taong walang kakayahan, hindi ko nagawa ng maayos ang ating mga makina, sabi ni Ned. Ned, huwag kang mag-alala, wala kang kasalanan, sabi naman ni Hiroki kay Ned. Patawarin ninyo ako para sa pagdadala ko sa inyo sa ganitong sitwasyon. Patawarin ninyo ako dahil ginawa ko kayong katawa-tawa. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang managot para dito, umiiyak na sabi ni Ned. Maaari mo nang itigil iyan Shirley, ako na ang bahala, sabi naman ni Ned kay Shirley. Ayaw ko, hindi maaari, lahat tayo ay gumugol ng hindi mabilang na mga gabi upang pagsumikapang gawin ito. Pareho ninyong ibinuhos ang lahat dito, hindi ko hahayaang magtapos na lamang ang lahat sa ganito, seryosong sabi ni Shirley. Ned, pigilan mo si Shirley, sabi ni Hiroki kay Ned. Ha, sige, mixing sagot naman ni Ned, pero, nagulat si Ned nang makita niya ang ginagawa ni Shirley. Sinusubukan na pala ni Shirley gamitin ang immortal function. Nang mga sandaling iyon, nagawa na ni Shirley pasukin ang immortal function at ito ay nawala na sa kanyang kamalayan. Nilapitan naman ni Ned at Hiroki si Shirley. Shirley, tumigil ka, sabi ni Ned. Bakit ganito? Hindi tumitigil ang kanyang salamangka, sabi naman ni Hiroki. Shirley, tumigil ka, pakiusap, maaari kang mamatay. Maaari naman nating itigil ang ating research group. At hindi mo kailangan mawala, kaya naman pakiusap, itigil mo na iyan, nagmamakaawang sabi muli ni Ned kay Shirley habang ito ay umiiyak.
Bigla naman bumukas ang mga mata ni Shirine. Hindi na ako kailanman natatakot, seryosong sabi ni Shirine. At mas lalo pang pinalaki ni Shirine ang kanyang immortal function. Sinabi noon ni Arman kay Shirine na upang mapanatili ang kanyang pakiramdam sa kanyang sarili, kinakailangan lamang niyang alalahanin at matandaan kung sino talaga siya. At hinding-hindi siya kailanman pwedeng sumuko upang mapagtagumpayan ito. Ang photon output ni Shirine ay nagpatuloy ng muli at mas lalo din itong lumakas, kaya naman nagpatuloy ng muli ang pagdaloy nito patungo sa mga makina. Shirine, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Nade kay Shirine. Nagawa ko na, sagot naman ni Shirine. Nade, tingnan mo ang dashboard, gumagana na itong muli. Sabi naman ni Hiroki kay Nade. Napakagaling, paano ito nangyari? Gulat na sabi ni Nade. Ang photon output ni Shirine ay patuloy pa din sa pagtaas. Hiroki, ngayon na, sabi muli ni Nade kay Hiroki. Sige, sagot naman ni Hiroki. At magkasabay nilang binuksan ang makina at ang mga projector. Pagsapit ng hating gabi, sa dormitoryo ng mga babae. Si Maria ay katatapos lamang magbasa ng aklat, at siya ay magpapahinga na sana. Siya ay masaya dahil kinabukasan ang unang araw ng pagbabalik niya sa eskwelahan. Bigla niyang naalala ang tungkol sa mga multo, at siya ay biglang nakaramdam ng takot at naisip niya na ang mga multo ay nagpaparamdam tuwing hating gabi. Isang kahangalan ang pagsasabing mayroong mga multo ang nananatili sa mundong ito, nasambit ni Maria. At pagharap ni Maria sa bintana ay biglang may nakatayong multo sa labas nito. Si Maria ay biglang sumigaw ng malakas at inihagis niya ang isang florera ng bulaklak sa kanyang bintana. Nang mga oras na iyon naman ay may multo ding nakapasok sa loob ng silid ni Amy. Paano ka nakapasok dito? Tanong ni Amy, at si Amy ay bigla ding nakaramdam ng takot kaya naman siya ay tumakbo palabas ng kanyang silid. Paglabas niya ng silid ay nadatnan din niya dito si Cheryl na takot din. Amy, may multo, sigaw na sabi ni Cheryl kay Amy. Meron din sa iyo, tanong ni Amy, at sa ilang sandali pa ay biglang lumabas ng silid ang iba pang estudyante at sila ay takot ng dahil sa mga multo. Ang buong eskwelahan ay halos nabalot ng isang napakalakas na sigaw ng dahil sa multo. Ang multo ay kumalat na sa buong eskwelahan at ito ay talagang napakarami. Ang lahat ng mga estudyante ay takot ng dahil sa multong ito. Nang mga oras na iyon, ang lahat ay lumabas na ng dormitoryo. May mga estudyanteng sinusubukang patayin ang mga multong ito. Pero, patuloy pa din ang pagsugod ng mga multong ito sa kanilang lahat. Ang lahat ay halos umiyak na sa takot na kanilang nararamdaman at hindi nila malaman kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit, ang mga multo ay bigla na lamang nawalang lahat at ito ay ikinagulat ng mga estudyante. Tingnan ninyo iyon, may mga tao sa bubong ng ating dormitoryo, sabi ng isang lalaki. Magaling, maraming salamat sa pakikilahok ninyong lahat sa aming research group presentation sa kabila ng pagiging huli na ng oras at sobrang gabing-gabi na, sabi ni Nade, habang sila ay nakatayo sa ibabaw ng bubong. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo lahat, pagpapatuloy na sabi ni Nade. Mga siraulo talaga kayo, bumaba kayo dito ngayon, galit na sabi ni Teacher Say na kina Shirine, Nade at Hiroki. Anong klaseng kaguluhan ang ikinakalat ninyo sa kalaliman ng gabi? Halos mamatay ako sa takot habang ako na naliligo ng dahil sa inyong mga kalokohan, pagpapatuloy ni Teacher Sena. Hindi ba't ito ay isang napakagandang gabi Teacher Sena? Ito ay isang hologram projector lamang at ang lahat ng ito ay hindi totoo, sabi ni Nade kay Teacher Sena. Nagulat naman ang mga estudyante dahil sa sinabi ni Nade, hahaha, malakas na pagtawa ng headmaster, Headmaster, kanina pa po ba kayo dyan? Tanong ni Teacher Sena sa headmaster,
Mukhang hindi pa rin tapos ang kanilang research group presentation, kaya naman. Bakit hindi natin pakinggan ang kanilang mga paliwanag, sabi ng headmaster. Kayong lahat, ayon sa aming pagsasaliksik, talagang mayroong multo. Ngayon, naniniwala ba kayo na ang supernatural science ay totoo, sabi ni Nate. Talagang pinaniniwalaan ninyo na totoo ang mga multo, galit na sigaw ng isang lalaki. Ano bang sinasabi ninyong totoo? Puro peke naman ang multong nakita naming lahat. Puro panlilinlang lamang ang inyong mga ginawa na kayang-kayang gawin ng isang batang 3 taong gulang pa lamang, sabi naman ng isa pang lalaki. Pero, sa totoo lang paano nga kaya nila nagawa ang lahat ng mga iyon, sabi naman ng isang babae. Ano bang sinasabi ninyo? Halata naman na ang ginamit lamang nila ay ang tinatawag na hologram magic. Isipin nga ninyong mabuti, talagang may kakaiba, paano mapapagalaw ng hologram magic ang lahat ng iyon ng paisa-isa. Pinag-isipan ko ito at nalaman kong peke ang lahat ng mga multong iyon, ngunit hindi ko pa rin iyon maalis sa isip ko. Sa tingin ko, kinailangan nilang gumamit ng ilang uri ng program sa pamamagitan ng isang makina. Posible bang gawin nila ito sa buong eskwelahan, hindi ba't kakailanganin nila ng hindi kapani-paniwalang dami ng impormasyon at enerhiya para magawa ang lahat ng iyon, paliwanag ng lalaki. Lumikha naman ang headmaster ng isang maliit na usok na animoy hugis multo sa kanyang mga kamay. Hahaha, ano sa iyong palagay Teacher Sena, maaari mo bang ipaliwanag ang kanilang mga ginawa? Sabi ng headmaster kay Teacher Sena. Ang kanila pong ginawa ay mga panlilinlang na medyo advance, sagot ni Teacher Sena. Nang mga sandaling iyon naman ay napangiti si Shirene at siya ay biglang napaisip. Ang pinaka-importanteng bagay sa isang salamangkero ay ang katalinuhan. Pagdating sa kuryosidad at paghahangad ng katalinuhan, hindi sila maaaring maging matyaga. Ang ibang mga estudyante naman ay biglang nakaramdam ng galit. Kahit na gumamit sila ng mga matalinong panlilinlang, hindi ibig sabihin nito ay kikilalanin ko na ang kanilang research group, sabi muli ni Teacher Sena. Hahaha, sa totoo lang, ang panlilinlang na kanilang ginawa ay hindi ang pinakamahalaga, sabi muli ng headmaster. Medyo napaisip naman si Teacher Sena dahil sa sinabi ng headmaster. Peke ang kanilang mga ginawa, hindi totoo ang mga multo. Ano ang kinalaman ng mga pekeng multo sa supernatural science? Hindi ba't halata namang ang lahat ng inyong ginawa ay isang palabas lamang, sabi muli ng isang lalaki. Hahaha, hindi pa din ba kayo naniniwala sa supernatural science? Kung ganun, hayaan ninyong itanong ko ito sa inyo. Bakit napunta kayong lahat sa lugar na ito ngayon, sabi ni Nate. Napaisip naman ang ibang mga estudyante sa mga sinabi ni Nate. Ano bang ikinatatakot ninyo at tumakbo kayong lahat papunta dito? Hindi ba't sinabi mo na sigurado ka na walang mga bagay na tulad ng multo o espiritu, sabi muli ni Nate. Napaisip naman sina Amy at Cheryl dahil sa mga sinabi ni Nate, ang pakiramdam na nararamdaman ninyong lahat ngayon ay ang tinatawag na root of supernatural science, ang mga espiritong hindi pinaniniwalaan ng lahat noon, sa sandaling nakakita kayong lahat ng multo at nakaramdam ng takot, natanim na sa pag-iisip ninyong lahat na baka may mga multo at espiritu at ito ay nananatili ng nakaugat sa inyong puso. Ang ginawa lamang namin ay palabasin ang inyong mga nakatagong damdamin at pati na din ang inyong mga pagdududa. Maaaring hindi kami sigurado kung ang mga multo ay umiiral o hindi. Ngunit, sinasaliksik pa din namin iyon ng walang katiyakan dahil iyon ang ibig sabihin ng pananaliksik, paliwanag ni Nate. Tama, may mga pagkakataon na ang mga katotohanang halata na sa ngayon, ay itinuturing na kasinungalingan sa nakaraan, sabi naman ng isang babae. Salamat sa inyong lahat para sa kahangahangang pagpapakita ng kawalan ng katiyakan na ito. Ang halaga ng aming research group ay ganap na naipakita. At dahil doon,
Ang aming research group presentation ay aming nagawa ng maayos. Kaya naman, kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat, sabi muli ni Nade at sina Shirene. Nade at Hiroki ay tumungo bilang pagpapasalamat sa lahat ng mga taong nakasaksi sa kanilang research group presentation. Naging masaya naman ang mga estudyante dahil sa naging matagumpay ang ginawang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group. Saan tayo nanggaling at saan tayo patungo, sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga pagdududa na maaaring mayroon ang sinuman, ipinakita nila sa atin ang isang bagay na hindi natin nakikita sa isang direktang paraan. Ano kaya sa inyong palagay? Sabi ng headmaster sa iba pang mga guro. Hindi po ako tumututol headmaster, sagot ni Teacher Thad sa headmaster. Naiintindihan ko na ngayon, sagot naman ni Teacher Sena. Nakapagdesisyon na ang lahat ng mga guro, kinikilala at tinatanggap naming lahat ang ginawang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group, paliwanag ni Teacher Sena. Ayos, nagawa natin, masayang-masayang sabi ni Shirene, Nade at Hiroki. Pero, gayunpaman, kayong tatlo ay suspendido ng 3 araw dahil sa gulong inyong ginawa ngayong gabi, sigaw na sabi ni Teacher Sena. Ayos, nagtagumpay tayo, nagawa natin, masayang-masayang sabi muli ni Shirene, Nade at Hiroki habang si Nade ay napaluha na nang dahil sa sobrang kasiyahan. Ano ba, naririnig ba ninyo ang mga sinabi ko? Sinabi ko na kayong tatlo ay suspendido. Galit na sabi muli ni Teacher Sena kina Shirene, Nade at Hiroki. Wow, si Senior Shirene ay talagang kahanga-hanga, masayang sabi ni Maria. Tama, si Senior Shirene ay talagang isang henyo, sabi naman ni Mark. Ayos, Amy, hindi ba't sila ay talagang kahanga-hanga? Lahat ay gustong gawin ang kanilang mga ginawa kahit isang beses lamang upang gulatin ang buong mundo, masayang sabi ni Cheryl kay Amy. Akala ko noon, naiintindihan ko na si Shirene, kung gusto niyang makapagtapos, ang pag-aaral ng kamatayan ay talagang kinakailangan. Gayunpaman, nagagawa niyang gugulin ang kanyang oras sa ilang walang katuturang saya, sabi naman ni Amy. At naisip naman ni Amy na sa mga ilang dahilan, siya ay biglang nakaramdam ng kaunting selos. Nang mga oras na iyon, napanood din pala ng ilang miyembro ng tinatawag na Shady Research Group ang ginawang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group. Ang matandang agila ay mas magaling kaysa sa baka. Ang mga estudyante na nagtapos ay iniwan ang grupo sa ilang mga inosenteng dahilan, sabi ng isang lalaki. Kalimutan na natin na ang Estes ay mapupunta sa atin. Wala nang pag-asang ito ay mapunta pa sa atin ngayon. Ang aking research group na Ant Language Research Group ay sumuko na, sabi naman ng isang lalaki. Sila ay nabibilang pa din sa 5th klase, huwag ninyong sabihin na kayo ay natatakot sa kanila, sabi naman ng isa pang lalaki. Pero, hindi maglalaon, silang tatlo ay aabante din sa advanced class. Kung ayaw mong sila ay makaharap sa susunod na taon, siguraduhin mong makakapagtapos ka sa pagtatapos ng taong ito, sabi naman ng isa pa. Kayo naman, Doll Collection Research Group, kung ako sa inyo, susuko na din ako. Kayo din Hide and Seek Research Group, sumuko na din kayo, sabi muli ng isang lalaki. Magsitigil nga kayong lahat, itigil na natin ito, nakuha na naman natin ang atensyon ng iba. Ang ganitong pagtitipon ay lubhang makakasama para sa atin, maghintay na lamang tayo ng tamang oras, sabi naman ni Fermi na isa sa mga miyembro ng Shady Research Group na tinatawag na Goldron. Nakita naman ni Teacher Sena ang mga estudyanteng ito na miyembro ng tinatawag na Shady Research Group, at narinig nito ang lahat ng pinag-usapan ng mga ito, at ayon kay Teacher Sena, ang Shady Research Group na ito ay kinakailangang magsumikap upang maging matagumpay.